Yun. Mag-share tayo ng gospel. So, winning time. Hello, magandang hapon. Pwede ko kayong istorbohin? Nangimigil lang ng babasahin. By the way, ako'y Baptist. Baka pwede ko kayong ma-istorbo, makapag-share ng Bible sa inyo kahit mga 15 minutes if okay lang sa inyo. Okay lang ba? And also, I ask your permission din, naka-record. Okay lang ba sa inyo, naka-record? Okay lang. Pwede namang magtanggi. Okay. So, by the way, I'm Brother Mark from Bayanihan Bible Baptist Church. So, actually, I'm an independent fundamental Baptist. So, anyway, hindi naman natin pag-uusapan yung religion dito. Kasi, I think meron kayong religion. If I'm not mistaken, are you a Catholic po? Yes, okay. So, dito kayo nag-church or sa ibang church? Dito. Kagagaling nyo lang. Okay, good. So, pero alam nyo, may mas mahalaga sa simbahan. Kasi ang religion, ang simbahan, pag tayo namatay, ay hindi natin madadala sa hukay. Tama, di ba? So, I have a question. Gusto ko muna kayo malaman yung first name ninyo, kahit first name lang. Anong pangalan mo, kuya? Nico. Si Kuya Nico. Jessalyn and? Angelo. Okay. So, by the way, I'm a teacher din ako sa Vineyard Asia Technological College. And kung alam ninyo yun, so, alam ko na taga-Talisay ka, no? Talisay Elementary School. Di ba? Okay. So, medyo observant lang. Okay. So, by the way, itong hawak ko ay Bible. And this is a King James Bible. So, English po siya. And we believe na ang King James Bible, ito po ay preserved, inspired Word of God. So, without error, walang pagkakamali. So, let me ask you a question po. Kung sakali na dumating sa iyo yung kamatayan, ay medyo nakakatakot na pag-usapan kamatayan. Pero, kahit hindi natin pag-usapan ng kamatayan, dadating yun sa buhay natin. Okay, pwedeng habang nandito ka, o habang nakasakay ka sa tricycle, o kung saan ka pupunta, o kahit nga tulog, minsan din na nagigising, di ba? Bakit? Kasi ang sabi ng Biblia, ang kamatayan ay hindi mo alam mo kailan darating. Okay? Yan ang tinuturo sa salita ng Diyos. Pero kung dumating sa iyo yung kamatayan, tiyak mo na bang sa langit ka pupunta? Kuya Nico, what do you think? Kung sakali ikaw ay mamatay, tiyak ka na ba sa langit ka pupunta? Okay? So actually, almost 99.9% ng mga tao na nakausap ko, yan ang sagot. Hindi po ako sigurado. Okay? And ganyan din yung sagot ko dati. Ngayon, ang pakay ko ngayon is ituro sa inyo mula sa salita ng Diyos, mula sa Biblia, paano ba makakasigurado ng pagtungo sa langit. So may 5 bagay lang na gusto kong i-share sa inyo na dapat ninyong maunawaan, dapat ninyong matanggap, paniwalaan, para matiyak mo ang pagtungo sa langit. Okay, wag na tayong pakatagal. So una, sabi po ng Biblia, sa Romans chapter 3 verse number 10. Okay, 5 bagay lang po ito. So pag nag-anim, edi pwede niyo na akong palisin. Okay. So kasi sabi ko 5 lang. Okay. So it's about 15 minutes. Hindi kasama yung introduction na. Okay. So sabi dito, Romans chapter 3 verse number 10. Kung gusto niyo makita, sabi po dito, as it is written, there is none righteous, no, not one. Sabi ng Biblia, ayon sa nakasulat, walang matuwid, wala kahit isa. Parang yung kulot sinubok niya. Biro lang. Okay. Di ba? Ibig sabihin, ang matuwid is perfecto. Tama? Pag sinabing matuwid, ibig sabihin, walang ginawang kamalian. Sabi ng Biblia, walang matuwid. Okay? Kasi kung tayo matuwid, dapat sa atin sinasamba. Kasi Diyos lang ang matuwid. Diba? So tayo po yung nagkasala. In fact, ang sabi ng Biblia, sa Roma 3:23, nakalagay po dito, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So ang katotohanan po niyan, unang bagay, tayo po yung makasalanan. Tanggap niyo po ba yun? Okay? Kasi kung tayo ay hindi makasalanan, ay hindi tayo tao.
Kasi tanging ang Diyos lang ang hindi nagkasala. Tayo po, tao. Meron tayong kasalanan. Okay po ba yan? So that's number 1. Brother Mark, ano bang ibig sabihin ng kasalanan? Paano ba natin masabing nagkasala tayo? Simple lang po. Ang sabi po ng Book of James, okay? Sabi ng Biblia, ang kasalanan ay pagsuway o paglabag sa kautusan. So may utos ang Diyos, hindi natin sinunod, ang tawag doon, kasalanan. May ipinagbabawal ang Diyos, yun ang ginawa natin, ang tawag doon, kasalanan. Okay, hindi ko na kailangan pang itanong kung anong kasalanan nagawa natin. Kasi nakakahiyang pag-usapan ng kasalanan. Diba? Pero ang katotohanan yan, tayo po ay makasalanan. Tanggap niyo po ba yun? Naniniwala po ba kayo doon? Okay, so that's number 1. Sabi ko siya, mabilis lang eh. O, nakaisa na tayo, 4 pa. Una, pangalawa, yung atin pong kasalanan ay meron po yung kabayaran. Tama. Nung ikaw, nagkagawa ng kasalanan sa nanay mo, di ba may bayad yun? Anong bayad? Anong parusa? Palo, di ba? Pinapalo tayo nung bata pa tayo sa puwet ng nanay natin, di ba? So yun yung kasalanan sa nanay. Pag tayo naman ay nahuli, halimbawa, nagmumotor ako, tapos wala akong helmet, may pulis dyan, o may traffic enforcer, hinuli ako ngayon, natikitan ako, babayaran ko yun sa munisipyo. Tama? Yun yung bayad sa hindi ko pagsunod sa batas trapiko. Tama? May parusa. Pero pag dating sa Diyos, sa kasalanan natin sa Diyos, ito yung kabayaran. Sabi ng Roma 6:23, sabi dito, sa English muna po, sabi ng Biblia, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Sabi ng Biblia, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So yung talatang yon, sa pamamagitan ni Yesu Cristo na ating Panginoon, yung talatang po yun, na yun, ay merong dalawang bahagi. Nauna yung negatibo at sumunod yung positibo. Doon muna tayo sa negatibo. Sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano raw po yung kabayaran ng ating kasalanan? Kamatayan. Kaya pala tayo mamamatay someday. At kaya pala tayo namatay ay dahil tayo po yung nagkasala. Brother Mark, bakit mamamatay someday at namatay? Kasi merong dalawang klase ng kamatayan. Ang una pong kamatayan ay yung physical na kamatayan. Ano ba, Brother Mark, yung physical na kamatayan? Sa philosophers, o sa mga pilosopo, kasi ako nagtuturo ng philosophy sa Vineyard at tinuturo ko sa senior high school, ang huling topic na pinag-aaralan ay tungkol sa kamatayan. And according to the philosophers, ang kamatayan daw, which is tama naman, na ang kamatayan daw ay pagtigil o end of body function. Kung hindi na nagpa-function ang ating katawan, patay na tayo. Obviously naman, di ba? Pero mayroon pang ikalawang kahulugan. Ang ikalawang kahulugan ng kamatayan, according to the philosophers, na ang tinutukoy nila ay kamatayang physical, ay ang paghiwalay ng kaluluwa sa katawan. Diba, kapag namatay tayo, yung ating kaluluwa, ang nakikita ko sa inyo yung katawan. Tama? Yan yung physical thing natin, di ba? Physical, material thing na nakikita natin sa ating sa kapwa natin. Yung may maiksing buhok, di ba? Yung may katawan, iba't ibang kulay, iba't ibang tangos ng ilong, di ba? Pag yung sabihin iba't ibang tangos, merong medyo matangos talaga at merong medyo lang at merong hindi gaanong matangos lang. Pag yung sabihin pango, di ba? So anyway, di ba? Biro lang po. Okay, so pero ang totoo diyan, yun yung physical na kamatayan. Na pag ang tao namatay physically, aalis ang kaluluwa niya sa kanyang katawan. Kaya ang tawag sa katawan, bangkay. Ngayon, ano yung ikalawang kamatayan? Ang ikalawa pong kamatayan na tinuturo ng Bible, yan po ay makikita natin sa huling aklat sa Biblia, sa aklat ng Revelation. Sa huling aklat sa Biblia, Revelations 20 verse number 14. Ang sabi ng Biblia, "And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death." Ano daw yung second death? Itatapon sa lawa ng apoy. Okay? Brother Mark, dadali lang naman sa impyerno, sa lawa ng apoy, yung masasama. Tingnan natin ha. Ang sabi pa ng Biblia sa Revelation 21 verse number 8, "But the fearful and the unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all," ano nakalagay? Liar. Sinungaling. Okay. Brother Mark, hindi ako masamang tao. Hindi ako nagnanakaw, hindi ako mapatay, hindi ako mabait akong tao. Okay? Pero sabi ng Biblia, lahat daw ng sinungaling, all liars, ano mangyayari? Shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ano daw ang ikalawang kamatayan? Kahit yung sinungaling ay dadalhin dun sa lawa ng apoy. Yun ang ikalawang kamatayan. So, Brother Mark, bakit mo ito ginagawa? Bakit ka nag-share ng Bible? Kasi para bigyan ng babala ang tao.
Sa oras na ito, gusto kong ibigay sa inyo ang babala na tayo makasalanan, na dahil sa ating kasalanan, tayo patungo sa impyerno. Yan yung pangalawang bagay. Una, tayo makasalanan. Pangalawa, dahil sa ating kasalanan, tayo po'y parurusahan sa impyerno. And yun yung masamang balita. Pero, may magandang balita. Okay? So, yan yung pangalawa. Yung pangatlo po, ito nagsisimula yung magandang balita. Sabi ng Romans 6:23 na binasa po natin kanina, for the wages of sin is death. Ang tinutukoy na kamatayan dyan, hanggang ikalawang kamatayan, yan po yung pagtungo sa lawa ng apoy o yung impyerno. Subalit, sabi ng Biblia, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Ito yung magandang bagay. Ang pangatlong bagay na dapat nating maintindihan, paniwalaan, na tayo ay pwedeng magkatanggap ng buhay na walang hanggan dahil yun ay regalo ng Diyos. Ang pagtungo sa langit ay regalo. Pero yun, magpapasko na, di ba? Di ba, magki-Christmas, di ba, matanggap ng regalo daw, di ba? Pero ang totoo, yung regalo naman na binibigay ng tao, di ba talaga totoong regalo? Kasi exchange gift. Tama? Ang regalo, walang kapalit. Tama ba? Hindi mo pwedeng sabihin, pera mo ako, ano ang pangalan mo? Angelo. Alam mo, Angelo, bigyan kita ng regalo. Pero bago mo matanggap to, kailangan mo munang ngumiti. Regalo ba yan? Hindi, di ba? Kasi may ipinagawa. Tama? Kapag ang isang bagay ay tinanggap natin na meron tayong ginawa para matanggap ito, mahirap man yan o madali na gawain, hindi yung matatawag na regalo. Anong tawag doon? Premyo. O di kaya bayad. O di kaya sweldo. Tama ba? Hindi yun regalo. Kaya naman ganito. Halimbawa, bibigyan kita ng Bible. Ang halaga nito ay mga 1,000. Okay, halimbawa lang bigyan kita ng Bible 1,000. Bigyan mo ko lang benching ko. Regalo ko na to sa'yo. Regalo ba yan? Hindi pa rin, di ba? Kasi merong kapalit na halaga. Kapag may kapalit, malaki man o maliit, hindi mo yan matatawag na regalo. Kasi ang regalo, walang kapalit, wala kang gagawin para matanggap ito. Naunawaan niyo po ba? Yun ang regalo. Ngayon, ako po ay Baptist. Independent Fundamental Baptist. Naniniwala ako na ang turo ng Independent Fundamental Baptist ay tamang turo na ayon sa salita ng Diyos. Yan ang paniniwala ko, tamang church. Pero, kung sasabihin ko yung ganito, Aniko, para mapunta ka sa langit, maging Baptist ka. Tama kaya yon? Mali, di ba? Kasi ang pagtungo sa langit ay regalo. Kahit Baptist po ako at naniniwala akong tamang simbahan ng Baptist, pero hindi namin ituturo sa inyo, walang totoong Baptist na magtuturo na kailangan mong sumapi sa relihiyon para mapunta sa langit. Kailangan mong maging Baptist para mapunta sa langit. Kasi ang Baptist hindi makapagliligtas ng ating kaluluwa. Kasi ang pagtungo sa langit, hindi sa kung ano ang gagawin natin. Hindi sa pagsapi sa relihiyon, hindi sa pagsimba, hindi sa pagbabasa ng Biblia, hindi sa mahabang panalangin o dasal, kundi sa pamamagitan ng regalo ng Diyos. Na ang pagtungo sa langit ay isang regalo. Ang tanong ay ganito, bakit regalo? Di ba? Paano naging regalo? Ang regalo ba may bayad? Depende. Depende kung ikaw ang tatanggap o kung ikaw magbibigay. Sa atin, natatanggap ng regalo, wala tayong ibabayad, wala tayong effort, tatanggapin lang natin. Pero doon sa nagbibigay ng regalo, may effort. Bakit regalo? Kasi mahigit 2,000 taon nang nakalipas. Sabi ng Biblia, sa Romans chapter 5 verse 8, subalit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig tungo sa atin nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo namatay dahil sa atin. Pero nyo yan, kaya pala regalo ang pagtungo sa langit kasi may nagbayad na para sa atin. Yung regalo na natanggap natin, merong bumili, may nagbayad para sa atin. At yan ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Ang kamatayan ng Panginoong Jesucristo, pagkapako niya sa krus ng Kalbaryo, ang naging dahilan, kaya libre ang pagtungo sa langit. At ang magandang bagay doon, after 3 days, di ba, siya'y namatay, pinako sa krus, siya'y inilibing to prove na talagang namatay siya. 3 araw, baga naman nasa ilalim ka lupa pag hindi ka namatay, di ba? Pero ang totoo nun, nandun pa lang siya sa krus, patay na siya, physically. Pero sabi ng Biblia, after 3 days, siya ay muling nabuhay. At yun ang magandang pag-asa natin. Kaya ang pagtungo sa langit, sigurado, kasi si Jesus Christ namatay para sa ating kasalanan. Hindi lang siya namatay, siya ay muling nabuhay. Yung kanyang dugo, ang natagas para sa ating mga kasalanan. Kasi ang sabi ng Biblia, kung walang pagkatagas ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan. Kaya yan, dugo ng Panginoon nagbayad para sa ating kasalanan. Naunawaan niyo po ba yun? So una, tayo po'y makasalanan. Pangalawa, dahil sa ating kasalanan, tayo patungo sa impyerno. Pero nais ng Diyos, nabaligtas tayo, mapunta sa langit. Kaya ibinigay niya yung regalo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ipinako siya sa krus,
Namatay, inilibing, at muling nabuhay. Regalo siya, kaya hindi natin pagtatrabahunan. Regalo siya, kaya wala tayong ibabayad, ipapalit. Hindi sa pamamagitan ng pagsapi sa relihiyon, hindi sa pamamagitan ng ating ginagawa, o sa anumang gawin natin. Kasi yun ay regalo. Ngayon, Brother Mark, paano ko matatanggap yung regalo? Kung hindi sa aking gagawin, paano? Alam niyo, simple lang. Isang desisyon na dapat maging seryoso ka ngayon. At ito yun. Sabi ng Biblia, sa Romans chapter 10 verse number 9, medyo madilim na huwag ko nang buksan. Romans chapter 10 verse number 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shall believe in your heart that God raised Him from the dead, thou shalt be saved. Sabi ng Biblia, sa Tagalog, kung ipapahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Jesus, at mananampalataya ka sa iyong puso na siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Paano daw maliligtas? Manampalataya sa Panginoong Kristo. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Sabi ng Biblia, gayon na lamang inibig ng Diyos ang sanlibutan, na Kanyang ibinigay ang Kanyang kaisa-isang isinilang na anak, na kung sino man ang manampalataya sa Kanya, kay Jesus Christ, ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Simple lang, manampalataya. Kanino? Kay Jesus Christ. Ano ang pananampalatayaan tungo sa Kanya? Na siya ang tagapagligtas. Na siya ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Tatanggapin mo lang siya bilang personal mo, sarili mong tagapagligtas. Linawin natin. Kasi minsan ang tao naguguluhan sa salitang pananampalataya. Ang pananampalataya po ay hindi isang bagay na pwede kang magduda. Kasi pag nanampalataya ka, wala kang duda. Halimbawa, yung pagkaupo nyo dyan, hindi ba kayo nagdududa na baka mag-iba yung inupuan nyo? Hindi, kasi nagtitiwala kayo sa upuan. Hindi pala upuan, hagdan, tama. Hindi ba kayo tinakabahan na baka mag-ibayan? Hindi, yung bubong. Kasi nagtitiwala kayo na matibayan, na hindi yan mababagsak. So pag sinabing nagtiwala ka, panatag ka, kampante ka, sigurado ka. Brother Mark, pag ikaw ba namatay, tiyak kang sa langit ka pupunta? Opo. Kasi alam ko na si Kristo nagbayad para sa aking kasalanan. Nagtiwala ako kay Kristo. Ngayon, ang tanong sa oras na ito, nais mo bang ipagtiwala sa Panginoon sa Kristo ang pagtungo ng kaluluwa sa langit? If that is yes, congratulations, pwede ka nang mauna sa langit. Kasi siguradong pupunta ka sa langit kung totoo ka nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas mo. Okay? Yun yung turo ng Biblia. Yan yung panglima. Okay, matatapos na tayo. Kapag ikaw ay tumanggap at nagtiwala kay Kristo Jesus bilang tagapagligtas mo, dahil ang pagtungo sa langit ay regalo, hindi yun dahil sa ginawa mo. Sabi ng Biblia, natanggap mo yung buhay na walang hanggan na regalo. Po ba? Regalo. Yung bang regalo, pag natanggap mo, pwede pa bang bawiin? Yes or no? Pag binigyan ka ng regalo, nalimutan ko pangalan mo. Desiree? Jesselie. Jessa, pag natanggap, binigyan ka ba ng regalo? Tapos, nag-away kayo, pwede bang bawiin yung regalo sa'yo? Depende. So, pag tinabi niya yung regalo, sinungaling siya. Tama? Kasi ang regalo nga, walang bawian. Diba? Pag binigyan ka ng regalo, bibigyan ka ng regalo sa'yo yan hanggat hindi tayo nag-aaway. Ibig sabihin, hindi yung regalo. Kasi ang kondisyon niya, may gagawin ka, huwag kayong mag-away. Diba? So, hindi siya regalo. Tama? So, ang regalo, walang bawian. So, kapag nagtiwala ka sa Panginoong Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas, kapag nilagay mo yung pagtitiwala mo kay Kristo para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa, hindi na babawiin ang buhay na walang hanggan na natanggap. Kaya ano man ang mangyari, sa langit ka pupunta. Hindi nawawala ang kaligtasan. Okay po? Once na ang isang tao ay naligtas, siya ay ligtas kailanpaman. Bakit? Ang pangalawang dahilan, kasi ang tatanggap mo ay eternal life. Sa Tagalog, walang hanggang buhay. Yung bang walang hanggang buhay o yung buhay na walang hanggan, mayroon ba yung hangganan? Wala, di ba? Walang hanggan, di ba? Yung bang buhay na walang hanggan, pwede pa bang mawala? Hindi na. Kasi nga walang hanggan. So kung nagtiwala ka sa Panginoong Kristo sa oras na ito, tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas mo, natanggap mo yung regalo ng buhay na walang hanggan, kaya hindi na yun mawawala sa'yo. Kasi una, yun ay regalo. Pangalawa, yun ay walang hanggan. Naunawaan niyo po ba? Okay. Ngayon, dito po ako magtatapos. Sabi ng Romans chapter 10 verse number 9, kung ipapahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Yesus at magtitiwala ka sa iyong puso na siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. May kasunod pa yon, verse number 13. Kung sino man ang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. So ngayon, nagtiwala ka.
Sabi mo kanina, di ko nakita ang puso mo, pero sana totoo yun sa puso mo. Kasi kung hindi yun totoo, ang desisyon mong pagtiwalaan si Kristo, ay naghihintay sa iyo ang impyerno. Gano'n lang naman yun. Pero kung nagtiwala ka, nagdesisyon ka kayo magtiwala kay Kristo, sabi ng Biblia, tumawag ka sa Kanya para sa kaligtasan ng kaluluwa. Okay? Yuko tayo pipikit, susundan mo ang panalangin ito. Hindi makakapagligtas yung, hindi yung panalangin mismo, hindi yung salita, yung sasabihin ng panalangin, kundi yung pananampalataya mo na iyong ipinanalangin. Okay? Pwede bang tayo muko, tayo pumikit, sundan niyo po ang panalangin ito. Panginoong Jesus, salamat po sa oras na ito. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawad po. Narito po ako, nagpapakumbaba. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po sa regalo ng buhay na walang hanggan na aking natanggap sa oras na ito. Amen. Okay, so congratulations. Ngayon pa lang, pwede na kayong pumunta sa langit. Di ba? Pero, dahil teacher ako, di ba pagkakatapos ng klase, anong sunod? Di ba may quiz? Okay, may quiz tayo ngayon. Pero hindi ko na kayo kukunin ng papel. Mabilis lang to. Para malaman ko lang talagang naintindihan yung sinabi ko. Para malaman ko rin kung mayroon akong dapat liwanagin. So, unang tanong, kung sakaling mamatay ka ngayon, tiyak mo na bang sa langit ka pupunta? Yes. Okay, bakit? Dahil nagtiwala ka kay Jesus Christ. Okay. What if ganito? What if makagawa ka ng kasalanan? Sa langit ka pa rin ba pupunta? Yes or no? O hindi alam ang sagot. Okay. Halimbawa ganito, pera malita ka. Halimbawa, binigyan kita ng regalo. Hawakan mo. Nakagawa ka ng kasalanan sa akin. Pwede ko bang bawiin yung regalo? Yes or no? Hindi na. Diba? Hindi na babawin yung regalo. So kung binigyan ka ngayon ng Diyos ng buhay na walang hanggan, nakagawa ka ng kasalanan, babawiin ba niya yung regalo ng buhay na walang hanggan pagtungo sa langit? Hindi na. So pwede bang mawala ang kaligtasan? Ang pagtungo sa langit, pwede pa bang hindi mawala? Kahit nagkasala? Hindi na. Okay? Sigurado na yon. Halimbawa naman ganito, Nico, nakita mo yung kagalit mo. Nagkaaway kayo, napatay mo ngayon. Sa langit ka pa rin ba pupunta nun? Hirap, balikan ko ulit ha. Binigyan kita ng regalo. Nakagawa ka ng matinding kasalanan sa akin. May karapatan ba akong bawiin yung regalo? Wala na. Kasi regalo yun, di ba? Tama. Okay. So, hindi na mawawala. Kahit pa nakapatay ka ng tao, pero itiyakin ko sa'yo, na kapag nakapatay ka ng tao, pupunta ka nga sa langit, pero ang buhay mo dito parang impyerno. Bakit? Makukulong ka. Bakit? Makukonsensya ka. Tama? Kung nakapatay ka ng tao. Pero, sa langit ka pa rin pupunta. May bayad pa rin yung ginawa mong kasalanan. Hindi na nga lang impyerno. Malinaw po ba yan? O, another thing, what if ganito? Si Jessa, halimbawa 20 years from now, nag-break kayo ng jowa mo. Dahil mahal na mahal mo, na-stress ka, na-depress ka, kumuha ka ng tali, lagay mo sa liig mo, nagbigti ka sa puno ng kamatis. Hindi ro lang. Okay. Say for example, nagpakamatay ka ngayon. Sa langit pa rin ba'y pupunta? Yes pa rin. Oh, nalito na naman si Kuya Nico. Ulitin natin. Bigyan kita ng regalo, Kuya Nico. Sinaktan mo sarili mo, pwede ko bang bawiin yung regalo ko sa'yo? Hindi, di ba? Kasi regalo ko yun eh. Pag binawi ko yun, sinungaling ako. Pero hindi sinungaling ang Diyos. Hindi niya babawiin ang kanyang regalo kahit pumatay, magpakamatay, o makagawa ka ng matinding kasalanan. Pero, huwag niyong gagawin yun. Kasi hindi maganda yun. Di ba? Pero kahit pang magawa mo yun, may langit pa rin naghihintay sa'yo kasi nagtiwala ka sa Panginoon sa Kristo. Kung yun ay totoo sa puso mo. Malinaw po ba yun? Okay. So, magkikita tayo sa langit. O, sinong gustong mauna? Biro lang. Okay. Pwede bang let's close in prayer? Panginoon, salamat po sa tatlong kabataan ito, Panginoong Diyos, na sila po'y nakinig ng iyong salita. Salamat po sa blessing. Ikaw po manguna sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, maraming salamat sa inyo. Kung gusto nyo pang makinig ng Word of God, kung meron kayong, di ba, may Facebook naman kayo. Tama? Pwede nyo search sa Facebook, Verity Baptist Church, Manila. O Verity Baptist Manila. Verity, V-E-R-I-T-Y. Okay? Every Sunday, meron silang online service. Okay? So, yun. O kung gusto nyo mas magkaroon ng Bible study, pwede nyo akong i-chat. Pangalan ko po ay Francisco Abiarta Mar dyan sa Facebook. Okay? Pwede nyo rin panoorin yung channel ko sa YouTube. Okay? So, Maestro Marcos 1. Okay? So, anyway, maraming salamat sa inyo. I hope na totoo kayo sa Panginoon. Pagtitiwala sa Panginoon.
Kaya magkikita tayo sa langit. God bless. Salamat po. God bless you. Salamat. Okay. Bye-bye. God bless po.